i-take note natin by next week na gutumin po ang worship team. Para po... Pero napakaganda po nung kanta na yun, ang araw-araw bagay na bagay po talaga kay Ate Shea. Nung napakinggan namin yun, napatingin ako kay Ate Shea, nakuha niya talaga yung kanta ng araw-araw. Sobrang ganda kasi yung meaning ng kanta na araw-araw sa maski anong pagkakataon, maging ano yung sitwasyon, ikaw ang pupurihin. So, yun po yung meaning ng kanta talaga. So, whenever we sing it, pag kumakanta po tayo, talagang kung nakakonsentrate tayo dun sa meaning ng kanta, mas ma-appreciate po natin yung pag-worship kasi talagang yun ang gusto natin sabihin sa Kanya in a form of song or by singing sa worship po. Wala po tayo masyadong announcement sa update po sa Thanksgiving natin. Naghahanap lang po sila ng mga churches or kinukuha po lahat nila ng update sa lahat ng local churches sa Bicol regarding the Thanksgiving. Kung possible po sila makapunta sa Thanksgiving sa this December. So if ever po lahat po mag-comment, kasi po from Ate Desiree po yata, ang huling update niya, it's up to the local churches mag-update kung makakapunta po sila or hindi. Due to sa typhoon po ng Christine, kaya po tayo naghahanap ng update sa mga churches natin. Kasi some of our churches was affected by the typhoon. Some of us dito po, meron pong mga tinamaan, pero at least nakapag-recover kagad tayo. Pero I think sa Kamsur, tsaka yung mas mga tinamaan na lugar, medyo hanggang ngayon, medyo nakaka-adjust pa lang sila. Like yung isa ko pong staff na taga Bensons, after po during the typhoon, nag-update siya sa akin. And nung hapon pa lang po, nasa lubog na po yung first floor nila. So hapon pa lang, sabi ko sa kanya, I advise you, umalis ka na dyan. Likas mo na yung family mo. Ang iniisip niya yung mga gamit. So nagstay siya doon, pero by dahil dilim na, pinunta na siya ng rescue. Pero inuna niya po yung family nga, yung parents niya na ma-rescue. Pero at the end of the day, lubog na lubog po talaga yung bahay nila. Pero safe po yung buong family. So hanggang ngayon po lang siya, ngayong araw lang siya nakapasok from the typhoon. So ganun po katagal yung recovery. Actually kanina po kausap ko siya, hindi pa raw po talaga nauubos yung mga putik sa bahay nila. Tapos yung mga gamit talaga na kailangan masalba pa, nire-repair pa talaga lahat ngayon. So hopefully po yung mga kapatid natin sa Kamsur, meron pong ganung sitwasyon, makamusta natin kung ano pong tulong yung pwede natin magawa para sa kanila. Siguro prayer, mahirap po siguro pumunta ngayon doon, pero at least makatulong po tayo sa paano. Regarding po sa ating Christmas party, wala pa po akong update sa ating Christmas party, pero we're thinking of at least having a meeting regarding the Christmas party this December para po mas maaga po yung ating plano. Regarding po sa ating youth church na magaganap this December, we are planning at least one youth church this December, inviting everybody po, yung mga kilala niyo pong youth, yung mga classmates po ng mga anak ko, yung mga youth po natin sa Kamsur, we're going to invite them para po dun sa youth service na yun. If ever po maging maganda, tuloy-tuloy po natin by next year. So that's it for the announcement. I think meron pa po tayong dalawang kasama sa ating music bin na hindi pa ng testimony last week. Si Owen, babagitin ka na Owen yung pangalan mo para... tsaka si Kuya TJ, siyempre. Si Kuya TJ, hindi talaga hindi yan malalagpasan. Si Owen, tsaka si TJ, just to complete the whole team para po sa testimony nila regarding po yung experience nila and kung ano po yung gusto nilang iiwan sa atin or i-suggest for our next experience sa feast. And kung malaman pong maging feast next year, I think gagawa po na ito tayo ng sariling feast dito sa Bicol. Maraming salamat. Owen, go na ako. Pero i-last na natin si Six Footer. Natira po yung dalawang pogi ng music niya. Ito po yung kilabot ng feast.
artist. Hello. Yun. Good afternoon po. So, testimony daw po kami about sa experience sa Baguio. Unang-una po sa lahat, siguro, nagpapasalamat ko kay God and sa mga ginamit niya ng tao. Andyan silang Sir Manny po. Actually, yung problema din po kasi namin noon yung sa financial. And buti na lang po at andyan silang Sir Manny. Natulungan kami. And, so, simulan ko po siguro dun sa preparations namin yung sa Baguio. Yun. Alam niyo naman po na batakan din yung namin yung practice. Every Wednesday, Sabado, and even nung linggo, tinutugtog namin yung mga songs namin. Andyan po yung guide ni Shop Jun, siyempre. Thank you po pala kay Shop Jun. So, ayun po. Yung sa Baguio naman po, yung sa Baguio naman po, yung nag-akit kami dun sa stage. I-share ko rin po pala yung nagpa-excuse ako dun sa school. Ang nangyari po kasi nun, nagpa-excuse po ako dun sa lahat ng teacher and pinayagan naman po ako nung lahat, except dun sa isa po. So yun, di po ako pinayagan nung isa. Wala. Hindi ka na po yung teacher si... Ayun, di po pinayagan ng isang teacher ko. Ang akala ko po nun, di na po makakapunta dun sa Baguio. Yun, so bali, sinabi ko yun sa music team. And pinag-pray na lang po namin. Kasi talagang matigas po yung teacher. Hindi po talaga pinapayagan yun. May sinabi po yata na baka mag-drop daw ako kapag di daw po nag-absent ako. Kasi midterm din po namin yun. So, ang nangyari po nun, after nung week na yun, makalipas po yung isang week, nagulat na lang po ako dahil bigla pong napalitan yung teacher na yun. Biglang nagpalit po ng teacher. And doon sa subject na yun, may pumalit na bago and mabait naman po yun. Kaya kakadating pa lang ng bagong teacher, nag-try po ako agad na mag-excuse and pumayag naman po. So, answered prayer talaga. Yung nakakita po kami dun sa Baguio. Talagang yung nasa stage kami, nakakakaba talaga kasi iba yung atmosphere dun. Tapos kahit na sinasabi ni Chef, pag daw ka ba, ganyan. Tumatagos. Tsaka po pala nun may mga di inaasahang pangyayari. Yung nasa kalagitnaan kami ng performance, tas biglang naputol yung string ng gitara ko. Talagang hindi ko makakalimutan. Siguro parang center of attention na ako dun. Kitang-kita yung pagpapalit ko ng gitara. Baka kanong nasasabi na dun. May ibang mundo yata ito. Iba yata ang time zone nito. Ayun, so okay naman po, bale nakaraos din. Naihabol ko yung gitara ko dun sa last song. Sobrang masaya po. Talagang nag-enjoy po kami nun. First day pa lang po nun, sinisigaw na kami ni Kuya Ron. Siguro yun lang po. Thank you po. Kala ko tapos na Pero ko pala. Ilang linggo na yung bagyo May bagyo fever pa din. Ibang bagyo na ito.
ibang bagyo na yung dumadaan, pero meron pa rin bagyo. So yun po, nagpapasalamat po ako sa Baguio Festival na nakarating po tayo doon at nakasama po ako. Actually, pang 3 ko na yata. Simula noong 2012, yung una ko. Tapos, ito yung third. So, ang unang punta ko ng Baguio sa church. Tapos, nakarating ako ng Baguio nung nasa networking pa ako. Then, 2 feast ulit. Bali, 3 na nga. And then, nagpapasalamat po ako kasi si Chef yung director namin. Kasi ako po, tamad ako magkabisa ng chords. Umaasa ako na may stand. Nandyan yung lyrics, nandyan yung chords. Kasi hirap na po ako magkabisa. Sa dami kong ibang iniisip at ginagawa sa bahay, ayaw ko nung magparakabisa ng kanta. Kaya sabi ko yung mga bata na nga lang ang tumugtog eh. Kaya lang bata pa raw po ako eh. I'm 19. Naintindihan niyo na po yun. So yun po, salamat kay Chef kasi nakabisa ko talaga yung mga chords, yung mga lyrics. Although nawala kami nung last part nung second set, dahil po yun sa lumuluwag yung mga kwerdas na si Owen naputulan, ako na nagpalit din ako ng gitara kasi lumuwag yung kwerdas. Tapos yung pinalit ko is sintonado din. Kaya nakapagtono ako, nakabalik ako sa tugtog nung last yung salamat na. So nakakatawa po yung mga pangyayari pero nakaka-bless po. Kasi hindi ko akalain, hindi ko expected na makaakyat talaga ako ng Baguio. Kasi siyempre po, hindi naman biro yung ilalabas mong budget. At salamat po sa tulong ng Castro family sa financial support. Huwag po kayong madadala. And yun po, gumagawa naman po kami ng paraan. Alam ko ibibigay ni Lord yan yung financial blessing sa atin. Malapit na yan. Then, actually, mas excited po ako dun sa basketball. Hindi po dun sa kasi hindi ako talaga, hindi ako po sa basketball. Kasi nung elementary high school, nadala ako sa basketball kasi muntik na akong, nasahod kasi ako, muntik na mabalian. So hindi na ako nagkaroon ng hilig talaga sa basketball. Ngayon na lang, kasi parang gusto ko lang magpapawis. Tapos na-enjoy namin yung laro. Actually, yung friendly game, kami lang po yata ang friendly team doon. Palakpakan nyo naman kami. Lalo na si Pus. Talo niya si Torio yung pinakamalaki doon. So, nakakatuwa lang po balikan yung experience natin sa Baguio. At na-excite po ako at sana taon-taon pa rin, hindi 3 years. Sana sa susunod na taon meron ulit. Pero hindi natin hawak po yun. So si Lord pa rin ang masusunod. Yun lang po, masaya po ako, nagpapasalamat ako. Praise God po. Parang sobra na pag ako pa. Just to remind everybody po dun sa nangyari sa feast nung nagkaroon ng mga difficulties dun sa gitara, sa gitara ni Owen. Hindi ko po kasalanan maging sintonado. Umamin po sila na sila po ang sintonado. Joke lang po. Para po, it's one for the books po yung nangyari talaga sa worship team. Talagang last year po, plano pa lang namin. Tsaka nasabihan kami ni Papa na next year kayo naman ang aakyat dyan. Kayo na yung tutugtog dyan. And I think walang naniwala sa worship team na it's going to be possible na makatugtog sa feast, lalo na sa BCC. Kasi talagang hindi lahat ng churches nakakatugtog. And it was possible this year na makatugtog by Tita Gina. Actually si Tita Gina po ang isa sa mga nag-suggest kina Brett na
yayain ng diet kung pwede makatugtog. So, nag-text po si Brett sa akin regarding that. Then immediately umuupo ako na sige, sama kami sa tugtog sa feast. Kaya medyo from that day on, nakapag-practice na po kagad kami dahil medyo malayo po yung hahabulin namin doon sa quality ng mga tumutugtog sa feast. Buti na lang po this year, hindi yung mga veterano yung tumugtog. Nagpahinga po si Brett, yung mga bago po karamihan din ang tumugtog sa mga churches like sa Antipolo. Ang nag-guide po doon sina Tuper po, mga kasama po namin yan sa Crossway din. Andun po sila sa sila na rin po yung nag-guide doon sa music team. So, ito pong year na to, karamihan din po mga bagong team po ang tumugtog. So, hopefully sa mga susunod po na feast, makatugtog po ulit tayo. And siguro po, sabi nga ni Kuya TJ, makalaro ulit kami ng basketball by next year. Kakainin na po sila ng buhay nitos nun. Ano po yun, varsity siya ngayon ng basketball, so medyo nagtitraining na siya. Pero I think, sa pagdating po sa height, medyo malayo-layo pa yung hahabulin niya. Pero siguradong iiwanan niyo na po si Torio by next year. Kung 3 years pa po yung basketball, sigurado, magkasing laki na sila ni Torio. 3 years, ang bilis ko So thankful po ako sa, maraming salamat din po sa worship team. Sobrang tiyaga, isa po yung ang strength ng worship team natin. They know how to listen. Yun po lang talaga yung masasabi ko sa worship team. Kasi kung hindi po talaga sila nakikinig, wala pong mangyayari sa team namin. Kasi kung hindi nakikinig ang worship team at kanya-kanya pong diskarte, sabihin po ng isa, magaling na ako, hindi ko kailangan yan. Meron po tayo magaling na mga musikero na hindi talaga malaki yung ulo and they still choose to listen kung ano po yung maging rule namin sa team or mapag-usapan ng buong team kung ano pong gagawin. They always listen. Maski po may experience na yung iba po bago, lahat po kami nakikinig sa bawat isa. And we decide as a team, sa worship team. Kaya mapansin niyo po kung ano po yung ginagawa namin, it's because lahat po kami, we decided to do those things. Kung ano po yung line-up na naririnig ninyo dito pag Sunday, it's because we decided dun sa line-up na yun na tutugtugin. We practice it every Saturday. Pag Wednesday pa na pag-uusapan din po namin yan and so on and so forth. So, I thank the music team na talagang yung tiyaga. It will be a long way. Sabi ko nga sa kanila, this is the start. Hindi po ito po yung ending. Kasi most of the time, pag na-reach na yung ganung level, medyo hayahay na, relax na. Sabi ko, kaya biglang next meeting namin, youth church naman. Kasi ayaw talaga namin tumigil. Nandun na kami sa level na ganito, dagdagan natin na mas mahirap. Which is yung youth church naman. So, ang purpose talaga namin is to reach out yung mga youth naman. So, if ever na mas madagdagan po yung worship team natin, or yung iba pa po, eto pa, sakto, may magkasalita pang isa na RJ. Binulat si RJ. If ever po na may makuha tayong mga members from the youth, para po sa worship team, actually dito po sa simbahan natin, marami pa pong ministry na kailangan asikasuhin. Kung may isip po ninyo or kung i-imagine ninyo, hindi po ito nabubuo ng Sunday lang ng umaga. Ito pong simbahan natin, kung makikita ninyo, this is raw from Monday to Saturday. Wala po talaga nag-aayos yung upuan na yan. Wala rin po nagpe-prepare ng pagkain. Wala po naglilinis ng mga CR natin, yung music room natin, yung tape booth natin. Wala po nag-aasikasin actually. Ito pong mga kasama ko, they tend to do it themselves. Pero dito po sa simbahan, I encourage everybody to do it as a ministry. Hindi po dahil kailangan or may sweldo po tayo o wala. I encourage to do it as ministry po ninyo. Kasi para makatulong din po dito sa ating simbahan po. Ito po, ginagamit na po ito ng Camsor, napunta na rin dito
Santa Rosa, sina Pastor Odi, National Director, nakapunta na rin po dito sila Mr. Guzon. And we have to realize, ito pong 2025, dito po tayo magsisimba sa 2025. And we have to gather together and think na asikasuhin po natin itong simbahan na to. Simbahan po natin to hindi lang pag Sunday. Nandito rin po ang recharge, nandito rin po ang practice. And at least every Saturday magkakasama po tayo dito na asikasuhin po natin to as a church. Hindi lang po yung nasa music ministry na po mag-aasikaso ng lahat. Meron pa po tayong, like nung nasa Crossway po kami, meron kami nag-aasikaso po talaga naman tables and chairs, meron po kaming mga nagpupunas, meron po kaming tagaligpit ng coffee clutch, kanya-kanya pong ministry. And hindi ko po ginawa rin yun. Kanya-kanya din po silang gumawa ng ministry. Si Mama po talaga ever since coffee clutch member po talaga yan. Sila po talaga yung nag-aasikaso talaga. Mahilig po sila magpakain ng So kanya-kanya pong ministry ang simbahan. So I encourage everybody na gawin po natin yung ministry natin dito sa simbahan. And yung presence po natin, siguro kayo na lang din po magkwento dun sa iba kasi mas maganda po naririnig din po ng iba na yung presence ninyo at 2 o'clock is very very fulfilling po sa worship team. Parang 1:30 pa lang pag hindi po nila nakikita yung mga kasama nila or kasama sa simbahan, medyo tinatamad po yung mga yan o nalulungkot po yung mga yan. Lalo na po pag napansin nyo po pag nakaupo kayo dyan, pag mga 1:45 to 2 or 2 o'clock po pag nag-start na, pag may pumaparada pong sasakyan, lahat po kayo nakatingin doon, hindi po kayo nakatingin sa TV. Napansin nyo po kasi you long for yung mga kasama natin dito sa church. Kaya let's be on time. Sa Crossway po, we really started on time. Yun po yung gumamot sa lahat ng late. Kasi talagang hindi nyo po aabutan yung praise and worship pag late kayo. And most of the members, gusto po nila praise and worship. So talagang impunto, 2:00, nag-uumpisa na po kami. Pag late ka, wala kang abutan. So lahat po, I think po dumadating doon, 1 o'clock pa lang for the fellowship. Kasi kung makita niyo po kanina, nang nag-start tayo, 5 to 2 p.m., 5 minutes to 2, dami pa po sa inyo nagkikwentuhan. Maganda pong gawin yon at least 30 minutes before or 45 minutes before kasi masarap pong mag-fellowship talaga before the service. And during the call to worship, ang sarap din pong mag-relax na and be ready. I-ready po natin yung puso natin to give back naman yung glory sa Kanya. Siya naman po yung ka-fellowship natin. And that's why we're here. So, I encourage everybody to come, not just for the worship team, pero it really encourages the team na nandito kayo ng maaga. Hindi lang dahil marami pong aasikasuhin, pero sobrang relax po nung team pag marami na pong members na nakikita sila na kakwentuhan na rin po namin during the service. And ang sarap po mag-start na lahat po nakapag-fellowship, then fellowship naman po tayo during the worship songs. Yun lang po, medyo napapahama na ako. Maraming salamat po and wala po si Pastor Rick due to the signal number 1. Baka puli pa rin daw yung tuk-tuk niya. Kaya nagsabi po yun kayo ng umaga na cancel muna daw po yung punta nila kasi due to the typhoon. So, ang natira po sa atin, si Pastor. So let's all welcome po si Pastor Rick. Amen. Purihin ng Diyos. Thank you, Chef June, Pastor. No? Totoo yun, no? Yung mga music team, tama yun. They will worship talaga kay Lord. Pag nakita nilang wala pa, parang asan ba sila? Parang ganun. And just like sa Dasmariñas, diba? Pagka dumating na kami mag-asawa, wala pang iba, okay lang sa akin, pero pag nakikita ko ang iba na nalulungkot, siyempre malulungkot ka na rin. Nasanay kasi ako ng
kaunti lang na ano, sabi nga sa ano, 2 or 3 gather together, okay na yun, di ba? But pag sinabing church sa panahon ngayon, yung 3 talagang kukunti yun eh. No? Ayan. So, kanina na-invite kami sa Chinese anniversary kasi nila. And idudugtong ko doon sa sinabi ni Chef, matagal na tayong hindi tayo sa celebrate ng anniversary. Nag-meeting kami noon, hindi pag-uusapan, and then pagkatapos ng meeting, pagdating ng Sunday, wala na sa isip. Parang ganun. At tinanong ko si Ate Fenecio, which is isa sa mga nakuna noon. Ang sabi niya, February ang ano natin, ang anniversary ng church. That 1975 yata. Ang church ng Daet naman noon, Worldwide Church of God, is nagsimula sa Bible study. Pumupunta pa ang Daet, papunta ng Naga para sa church. Dito Bible study lang. Until such time na nagkaroon na ng elder, si Mr. Liwanag. So nagkaroon na ng church dito, nabibisita na. So yun po yung kung may invite ko sana si Ate Fe para mag-share kung paano nagsimula ang church dito, mas maganda. Kaya lang, pag in-invite ko yun, sisimplihan ako nung, Ray, wala na bang yung dati namin ginagawa? Hindi ko siya masagot kasi masasaktan. Kasi nakasakit na kasi ako noon sa isang may edad, ayoko na maulit yun. Kasi masyado akong nasiyahan sa pagbabago. Pwede na po. Tapos nung makita ko siya, nag-iba yung so, masakit din. Wala na rin sila. But ang natira dito, si Lemsar Castro, kasama na kasi natin ngayon. Si Weng, ang family Salazar. Wala nang iba. So, 99% bago talaga lahat. Nagtataka nga ang Pili, ang Legazpi, kung bakit daw tayo ganito. Sabi ko, totally new po kasi kami. Sila ang dami pang mga baguhan na kinikip pa rin yung iba kahit umaten ka sa New Covenant. So, praise God dahil ito yung Daet. May naipapakilala tayong mga bago. Pag nag-year end festival po tayo, actually hindi ako nakasama that time due to sa office kasi hindi ako pinayagan. Kayo yung nauna doon sa Viento de Mar, natatandaan ko yun. Naka-arki na kayo ng isang isang kabana. Nagtataka sa inyo si Dr. Ray, kwento ito ni Binday, kung bakit ang sasaya ninyo. Masaya naman talaga tayo sa Daet. Kahit walang pera, kung mani, okay na. Nagtataka kasi naglalakad daw kayo. Yung Viento de Mar kasi malawak yun eh. May distance yung bawat kabana. Malapit kayo doon kay Dr. Ray sa mag-asawa. Nung marinig kayo na naglalakad kayo sa Putikan, papunta doon sa kabana kasi maulan that time. Ang sasaya ng mga taga-Daet. Ganun. So, even yung ibang congregation, Pili, ganyan, si Mr. Trillas, nagustuhan yung attitude ninyo kasi masaya. Because yung pinagdaanan ng church natin, nung simula nung magkaroon ng changes, malungkot talaga eh. Sa Baguio nga, nag-observe pa rin ako, medyo mild na lang yung parang remnant na lang na. Kasi 3 years ago, 5 years ago, pag nagkatipon-tipon yan mga churches, pag tinignan ko yan, nag-observe ako, parang papakiramdaman pa rin. Ano kaya ito? Ganyan. Iba na ngayon. No? At malaki pagbabago ang binibigay ng church sa atin ngayon. Muna sa Baguio. Kasi hindi na magiging yearly. Ngayon, itong year-end festival, nabanggit ni Chef. Isa din ako sa tinanong. Sabi ko kay Pastor Nad, kay sa district director natin, Pastor Nad, ano na lang po, hintayin po natin yung November 15 kung okay na ang lahat ng kongregasyon
Kung okay na, di go tayo. Kung hindi pa rin, let us ask the Lord's approval. Sabi niya okay daw. So, may dumadating pa yung bagyo. May mga bagyo pang dumarating na pag-usapan namin ni Gilman kanina. Magiging natin? Malamang wala tayong year-end. But the point is, yung pinagmamalaki natin, parang binubuwag yan ng Panginoon. Nagdumag yung festival, yearly yan. Nabuwag yan ng COVID. Pero nabaliwala natin yun. Parang pinagmamalaki natin, pag bagyo, yearly, then tayo. Like, sa Bicol, naroon din. Year-end, laging Bicol, naroon tayo. Parang binubuwag ng Diyos yung pagmamalaki natin. Dapat ganito. Parang gusto ng Panginoon, makiba naman. Let us read the Bible, yung ano ba yung sa panahon ngayon? Parang gano'n. Hindi na yung dati na ay, ito talaga nakasulat eh. Ay, nakatutunan ko nun. Hanggang ngayon, ganyan pa rin. May iba eh. Because God is laging bago siya eh. Pag umulat natin yung mata, sabi sa Lamentation, Praise be every morning. Kaya, importante na yung bagong pananaw na yun, sa isip natin, patungkol sa salita ng Diyos. Kanina, yung pastor doon sa Chinese, bata pa. Pero ganda ng boses, parang si Chef, yung magsalita. Nakakatuwa. Kasi, dahil pa siyang Bulacan. Last year siya naging pinasalita. Nakakatuwa kasi ang mabata nila, susunod na kayo doon. Sabi ko kanina, so sino kasama mo? Pinili na sa akin. Kasama na kami. Dalawang taon pa lang yung niya. Nakakatuwa. Kasi nakakapagsalita tayo ng abang beses na. Yung Chinese kanina, hindi siya puno. Siguro gawa ng bagyo, ulan. Yung tuloy natin ngayon, sa isip ko, okay na yan. Sa akin, marami na yan eh. Diba? Kayo. But, sabi nga niya, isa tayong punto niya, no? Kung tayo ganito lang, pero lahat tayo may kanya-kanyang gawain, puno ang simbahan. May kilinis ng CR, kahit hindi siya bayaran, may ayos ng chairs, kahit hindi siya bayaran. Ganun yung pananaw ngayon na nakikita ko na sa bawat churches. Ibang all out tayo na okay ako. Kanina nag-aaway lang tayo. Maraming sumisiksik sa utak ko kasi ang ganda ng awit. Ang ganda ng message. Ano mang panahon, ano mang maging sitwasyon, pupurihin ka. Araw-araw, What I mean is, ganun sana yung maging buhay talaga natin. Yung pananaw natin. Tulad ng mensahe natin ngayon. Yung makabagong pananaw sa biyaya ng Diyos. Binago mo yung buhay ko. Maganda na natututo tayo. Kung nandun tayo sa ilawin, may isa tayong member doon na na-inspire ako. Nawala na kasi siya, namatay na siya. Kung nawala siya, walang pumapalit. Parang gano'n. Walang pumalit. Isa lang yung nagtrabaho, pero yung gawain parang 90%. Hindi naman siya yung rigorous yung trabaho, hindi naman. Pasulat-sulat lang siya. Dahil doon siya natutulog sa church, yung tickler natin na prayer items, tinititigan niya, binabasa niya. One time, in-approach siya, Pastor, sabi niya, sa prayer meeting natin, 100% na po answered prayer.
pinag-aaralan niya, binabasa niya. Hindi siya nagigib ng tubig, no? Hindi siya nagpokpok ng martilyo. Wala. Nagbasa lang siya, pero napakalaking pakinapan. Yung particular na hinahawakan niya every day or Thursday namin ng prayer meeting, pinagninilay-nilayan siguro niya yun. Na yun ang ginamit sa kanya ng Panginoon. We are hoping na open shop na walang ba. Sana ganun, maraming ganun. Hindi lang sa prayer meeting na pagkatapos natin paalis na pag nakita mo yung bangko. Maging mo na doon. Tapos, hindi ako pumutulong sa worship team kasi sinabi ni siya, sabi ni siya, ano, pastor, pagkatapos namin, kami lang din ang nagkaano doon. Sinusubukan yung iba na tumulong. May magandang masabi sa mga mga kanina sa akin. Na, ako ko naman, siguro mamaya, tumulong ako. Kasi pastor ako, pag gumagalaw yung pastor, nakitingin lahat. Diba? Maaaring tumulong din yung iba. Kasi pag sinabing pastor, pagsalita yung pastor ng mataas, nakitingin yung lahat kasi pastor yun. Parang gano'n. So, ang sabi nga sa Bible, ang iglesia daw is parang katawan. May mata, may ilong, may tenga. Kapag pinaktan mo yung ilong, ang hirap yung huminga. Masusuffocate ka. Pag yung tenga, marami kang messages na hindi masasagap. Maaaring may sinasabi sa inyo siya, hindi mo maintindihan, makahuli ka. So, importante na naka-tune in tayo sa Word of God. Pag kahit hindi magaling yung nagbibigay ng mensahe, pumunod tayo ng makakain natin sa buong simbahan. Kung wala kang maintindihan, yung verse na binigay, punutin natin yun. Makakain natin yun eh. Kailangan yun ng kaluluwa natin, ng espiritu natin, ng spirit ng physical natin katawan. So, ayan. Introduction po yun. Sabi po sa 1 Peter 5, verse 10 to 11, sabi po dito, ito na po yung verse natin. 10 to 11. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, completeness, katatagan, at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian, kasama ni Kristo. Sa kanya ang pangyarihan magpakailanman. Amen. Kahit may manalangin. Dakilang Diyos, purihin ka Ama sa hapon na ito. Salamat po Ama sa mga kaluluwang naroon dito, Panginoon Diyos. Dalangin po namin na buksan mo po ang aming puso at isipan sa pakikinig at unawa ng iyong salita. We pray for the Holy Spirit to guide us, give us the wisdom upang magamit po namin ito sa aming buhay at marami kaming kapulutan, Panginoon, ng mga bagay na mahalaga sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Makabuluhang pananaw sa gabay ng Diyos. So, layunin po ng Diyos na makasama tayo sa Kanya sa habang panahon. Alam natin yun, di ba? Ang tawag po dito ay, sa Bible ay Shalom. Pag sinabi natin Shalom, peace, kapayapaan. Ito po ay isang espesyal na kaugnayan na pinagtitibay ng iisang tipan. Sabi po sa Ezekiel chapter 25, 34, verse 25, sabi po dito ng Panginoon, gagawa ako ng tipan upang mabuhay sila ng mapayapa. Doon pa lang, parang magiginhawahan ka na kung magulo ang isip mo, di ba? Paalisin ko sa lupain ang mababangis na hayop upang ang mga tupa ko'y magkaroon ng kapanatagan. Kahit ang nasa
parangal o kagubatan. Yun po yung sabi niya. Aayusin niya tayo, yun ang ibig niyang sabihin. Ang Diyos mismo ang nakipagtipan sa tao upang maghari ang kapayapaan at maibalik ang nawalang kaugnayan sa Diyos. Dahil sa pagkakasala ni Eva at Adan, yung itinaboy po sila sa Eden. Yung Eden na yun dapat ang tirahan natin kung hindi nagkasala ang unang mga magulang natin. Dahil sa pagkakasala ni Eva, ang magandang relasyon ng tao sa Diyos ay nawasak. Parang alam natin yun na hindi naging maayos. Pagkatapos ng magkasala, tinangka ni Adan at Eva na lumayo at magtago sa Diyos. Lumayo sila. Pero nung lumayo po sila, hinanap sila. Ang sabi ng Panginoon, asan kayo? Where are you? Yun ang sabi ng Panginoon. Ganito rin ang nangyayari sa atin sa tuwing tayo'y nagkakasala. Tinatangka nating layuan at pagtaguan ng Diyos. Ngunit saan tayo maaaring pumunta at magtago? Wala tayong pagtataguan. Sabi po sa Awit 139 verse 7, sabi ni David, saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang espiritu, ako ba yung makakaiwas? Where can I go from your spirit, O Lord? Kapag pumunta ako dyan, nandun ka. Kapag pumunta ako sa dilim, nandun ka rin. Saan ako pupunta? Yung sabi ni David. Wala po tayong mapupuntahan. Wala tayong ibang pupuntahan. Ang paglayo sa Diyos sa panahon ng krisis ay magdadala sa atin sa tiyak na kapahamakan. Kapag nasa krisis po tayo, mas lalo natin kailangan ng Diyos. Sapagkat siya po yung tangi at tangi lamang na 100% na makakatulong sa atin. Ang tanging kaligtasan natin ay ang paglapit sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Tanging si Jesus lamang ang makakagamot sa ating sugat. Siya lamang ang makapagbabalik sa atin ng kaugnayan ng Diyos sa Ama natin. Ayaw ng Diyos na tayo matali sa krisis. Ayaw niyang magtapos ang ating buhay sa isang trahedya. Ang nais niya ay magkaroon tayo ng magandang bukas. Ang ganda nung intro namin ni Kuya Manny kanina. Kung mapapansin natin sa gobyerno, kapag na-appoint, kapag nakapagsubi na siya, mayaman na siya, tapos kinikwenta niya yung nakuha niya, ang nasa isip niya, bahala na kayo sa buhay niyo. Hindi niya iniisip yung future, yung para sa lahat, yung kapakanan ng lahat. Parang ang ginawa niya, yung future ng karamihan, 100,000 tao, kinuha na niya yung future nun sa pamamagitan ng korupsyon. Maaaring ganun kung ating pagninilay-nilayan. Noong araw, karamihan sa mga nangyayari, nag-aabang lang tayo sa news. Noong 1995, nagkaroon ng pagbabago sa church, nagkaroon ng changes. Dumating ng 1996, binata pa ako noon. Mga binata kaming mga lalaki, may isa lang ang babae, si Rowena, kapatid ni Adi Agua. Dahil wala pang cellphone noon, naghihintay kami ng Sabado kung anong bagong pangyayari. Unlike ngayon, doon lang sa election ng US, seconds lang, alam na kung sinong nanalo. Nakakamangha. Sa maraming pagbabago ngayon, kinakailangan maka-adapt tayo dyan. Yung Uber, natatandaan nyo ba yung Uber? Siya yung kalaban ng Grab, no? Yun nga lang, nawala yung Uber, gawa ng may mga, siguro, hindi natin alam. Grab yung natira. Alam nyo ba na yung Grab? Pag-aari yan ng mga bata pang mga magagamit na entrepreneurs, no?
halos lahat ng taxi sa Manila, kontrolado nila. By means of communication lang. Communication lang. Pero, wala silang pag-aaring taxi ko isa man. Pero kumikita sila ng malaki. Unlike noon, tatawag ka ng taxi, di ba? Eh ngayon, gagamitin mo lang yung cellphone. May apps ka lang. Darating na yon. At habang naghihintay ka, ina-update ka. Malapit na siya. Pag ginugal mo yung mapa, lapit na nga niya. Kilala mo yung driver, yung cellphone number. At kapag di ka nakita nung driver, tatawagan ka, nasaan ka po dito? Kakaiba sa panahon noon. Ilang taon lang yun. Pero ngayon, iba na. Maraming pagbabago. Pero sa salita ng Diyos, maaari nating sabihin may pagbabago dahil ang magiging pananaw na natin ngayon, nasa panahon ngayon. Hindi na nung noon. Diba? Pero ang kaligtasan, hindi magbabago yun. Si Kristo pa rin. Amen? Hindi magbabago yun. Ang pananaw ko po noon sa buhay ay walang katapusang pakikipagtunggali sa mga problema. Noon. Lalo na sa bangko. Pag may pinapagawa sa amin at binasa ko, parang hindi ko magets. Kailangan ko ang opisina ko kasi mga teki sila. Medyo stress na ako niyan. Pero pag nakuha ko na, hi. Parang ganon. Ngunit kabaligtaran ang Diyos natin. Ang nais niya ay magtagumpay tayo sa ating krisis. Magkaroon tayo ng magandang wakas. Magkaroon tayo ng magandang future kung saan yung future na yon, bago man tayo mawala dito, may masasalinan tayo. Diba? Kung knowledge man yon, malaking bagay yon. Naalala ko yung nabasa kong sa Facebook nung Friday yata yung Saturday, kahapon. Si Einstein, hindi pa siya sikat that time. May isang lalaki na nangangailangan yata ng tulong. Wala siyang maibigay kasi mahirap pa siya. Kumuha siya ng isang papel. Sinulatan, pinirmahan niya yon. Sabi niya, doon ang binigay, sana makatulong ito sa iyo sa mga susunod na panahon. Nang sumikat po si Einstein, yung pirma ni Einstein na yun, nakip niya. Naibenta niya ng milyon-milyon dollar. And that is future. Future yun. Simpleng pirma lang ni Einstein, bumenta na ng milyon-milyon. Isipin natin, ngayon, nandito tayo sa church. Ang tanong sa akin ni Chef minsan, Pastor, ano kung balak mo sa church? Parang gano'n. Di ako nakasagot ka agad. Kasi, nung magsimula tayo, marami tayong mga meeting, gustong pagbabago, na hindi natin nagagawa. Ang ginawa ng Panginoon, from Egypt, inililipat tayo sa Kanaan. Ngayon, hindi ko alam kung nasa Kanaan na tayo. Baka nasa ilang pa rin. Kung malapit na sa Kanaan. Sa lupang pangako. Napipil natin yung lupang pangako ngayon. Na, kasi, kompleto na yung natin. Instruments natin, magagaling yung musicians, diba? Sabi ko nga, pero hindi yan permanente. Diba? Maraming papalit sa inyo. Sila naman yung hahangaan. Maaaring siya maging busy niya, maging pastor na siya, full-time, diba? Pinagmamanage siya ng restaurant. Iba naman yung kanyang porte na ibigay sa kanya ng Panginoon. Maaaring kayo ganun din. After 5 years, 10 years, nadagdagan na ng edad ninyo. 5 o 10 years. Isipin natin ngayon pa lang, ano kaya after 5 years, 10 years, ano na kaya ako ngayon sa relasyon ko kay Lord?
Di ba? Kasi church tayo. Hindi tayo opisina na kinakailangan kumita tayo ng ganito, and then next year ganito, kikita tayo. Hindi ganun. It is the, kumbaga, yung improvement ng relasyon natin sa Panginoon. Diba? Ganun ang naisin ng Panginoon sa atin. Yung improvement ng sarili natin. Hindi ko sinasabing hindi tayo improve ngayon. Because 5 years ago, 10 years ago, hindi tayo ganito. Diba? Look at Mami Chi. Kahit sa Mami Chi, invest ka na sa sinabayan. Ikaw magpunta. Hindi, wala lang. Diba? So, ang ginawa ng Panginoon, tinawag niya si Joshua. Si Chef yun. sinabihan si Mami Chi, sumunod naman. Nang sumusunod sila, naging mas maayos. Diba? Kapag sumusunod tayo sa Panginoon, huwag kayong matakot kasi lagi siyang nandyan. Hindi ka niya pababayaan. Maputol man ang kwartas mo, no? Tuloy pa rin ang tugtog. Hindi yun nawala eh. No? Masira man kung alin dyan, basta nandyan yung boses mo, naandyan yung army ni Lord na choir ni Lord sa langit, tutulungan niya kayo. Hindi kayo mapapaos, hindi, wala. Lahat yan. No? Basta sumunod lang tayo kay Lord. Tama yung sinabi ni Chef. Kung hindi kayo nakikinig sa Kanya, wala yun. No? Wala yun. Mahalaga na nakikinig tayo sa tinig ng Panginoon. Kung sino yung leader natin, kinig ka. Napakasimple nun. Yung maliit na pagsunod mo, napakalaki yun sa Panginoon. Yung gagawin ng Holy Spirit para gabayan ka, para mayari ang isang bagay, makikita natin yun. Na ma-realize natin. Sa Book of Genesis na siyang simula, ang paraiso ay naglaho, nawala, inalis yung mga magulang natin doon. Sa Book of Revelation na siyang wakas, ang paraiso ay muling naitatag. Mahalagang magkaroon tayo ng tamang perspective. Ito yung pananaw na tinatawag natin. Kung ang pananaw mo ngayon ay paka-graduate ko ng college, gusto ko magkatrabaho, gano'n. Ang gusto pala ng Lord, magnegosyo ka. Hindi ka nakakonekta. Di ba? Pero kung kakabit ka sa Kanya, no? Nandito ka, kahit inaanto ka, maupo ka lang dyan, makinig ka lang dyan, bubuhayin ni Lord yun sa takdang panahon. Yung narinig ka-istorya niyo. Gusto ni Lord magnegosyo ka. Gusto mo magtrabaho. Taliwas. Hindi magtatagumpay ano man ang gawin mo sa buhay. Lagi kang magsisimula. Amen? Pero, kahit hindi mo alam na gusto ka pala ni Lord na magnegosyo, pero pag nagnegosyo ka, swak yun. Magaan. Magaan siya. Doon po nung pinangakuan ng Panginoon, si Moses na makakapasok sila sa lupang pangako. Wala pa sila doon. Inutusan ni Moses, yung 10, yung spies. 8 doon, bumalik. Natakot sila kasi yung nakatira doon, ang tatangkad. Pero isa sa nakita nila, totoo po, Pastor Moses, sabi nila, totoo po nung pinagpupugaran yun ng mga pulot at gatas. Land of milk and honey. Nakita nila, maganda. Pero nakakatakot mo yung mga tao doon, ang lalaki, yung mga army nila. Pag nakaharap mo, gaganyan ka po eh. In other words, naduwag sila. Pero may dalawa doon sa 10 spies na ginamit ng Panginoon. Sumunod sila sa utos ni Moses. Si Caleb at si Joshua. Nang pumunta sila doon, binigyan sila ng Panginoon ng tamang perspective sa buhay. Hindi sila dapat matakot sa nakaharang ng mga higanting. Ang sabi ng Panginoon,
ipapasok kami dyan, titira kami dyan. Yun ang tamang perspective. Diba? Ganun po yung nangyari. So kung hindi natin makikita ang krisis sa tamang perspective, makikita natin ito na isang higante at tayo isang unano. Kinakailangan, unang-una, sumunod ka lang sa Panginoon. Yun ang pinakamatibay na paraan doon. And then, ibibigay niya sa iyo yung tamang perspective sa buhay. Para umasenso ka ng mas maaga kaysa 30 anyos, gusto mo umasenso 30 anyos na, wala ka pa. 30 years na, hindi ka makasensado. No? Pero pag sumusunod tayo sa Panginoon, napakadali. Para lang, ang ganda nung ang pinaka-take out ko po sa Baguio, yung unang mensahe. Which is kanina, pinag-demonstrate ko yung mani. Pero naalala ko si Pastor Odi. Natandaan niyo yung sabi niya. Yung pinakahuli, ano sinabi niya? Diba yung parang wala na eh. Wala na yung crisis, wala na yung problema, wala na yung sakit. Sabi ko, wow! Totoo yun eh. Ganun po ang ginawa ng Panginoon sa atin. Kulapang tayo ng problema sa buhay, makasalanan. No? Sinugo niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang pawiin ang kasalanan natin. Kapag ang isip po natin, gumagawa ka ng kasalanan, ay, mapupunta ako sa impyerno. Mali yun eh. Para kipang pinako ang Panginoon kung ganun pa rin ang pananaw mo. Mas makapangyarihan ang ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo kaysa sa nasa isip mo ngayon. Kaysa sa kasalanan. Pinawi na po yun ng Panginoon. Pinawi na. Ngayon kung gumagawa ka ng kasalanan ngayon, ang isa lang ang ibig sabihin ng Panginoon doon. Dahil naalala mo na nagkakasala ka ngayon, bumalik ka sa Kanya. Amen? Huwag mong itago, huwag mong kimkimin yung kasalanan na ginagawa mo ngayon. Pumunta ka sa Kanya. Wala pong makapaglilinis sa atin maliban sa banal na dugo ng Panginoon. Walang ibang pangalan, walang ibang dugo, walang ibang katawan na nagbayubay sa krus, Kristo lang. Yun po yung pananaw na binibigay sa atin ng Panginoon sa atin ngayon. Katulad ni Caleb at ni Joshua. Dito sa binasa natin, sabi dito, pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at isang saligang matibay at di matitinan. In other words, yung problema, pansamantala lang. Amen? Parang sipon lang yan eh. Nabasa ko sa Facebook. Ang sipon daw, parang 7 days yata. Sa ayaw mo at sa gusto, mawawala yun. Sabi ko, nagtataka ako ah. Magtatatlong simana na may ubod sipon pa ako. In other words, nagbabago ang panahon. No? Kinakailangan magbago din tayo. Yung sinabi na 7 days, huwag mo nang paniwalaan yun. Kung maaari nga, 2 days pa lang, pagsikapan mo nang mawala yun. Diba? Eh ako, 3 weeks na inumubo, nabalik-balik yung sipon, yun ang panahon ngayon eh. Kapag pinaniwalaan mo yun, yung 7 days na yun ngayon, magwewendang ka. Maliit na bagay lang po yun. Pero maaari kang mawendang. Diba? So yung problema po natin, pansamantala lamang. Hindi ito maaaring manatili ng habang panahon. Pagkatapos
ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, sabi ng sulat ni Pedro, di ba? May libro po na ang title ganito, Success is never ending, failure is never final. Yung failure, hindi po yan final, hindi po yan katapusan. Ang Diyos po lagi ang tatapos para tayo ay magtagumpay. Tandaan na ang isang oras ng mabigat na krisis ay tumatagal lamang ng 60 minuto. Kung kayo po ay familiar sa King James Version, which is bihira tayo bumabasa, may mababasa ko po yung, and it came to pass. At pagkatapos nito, parang gano'n, and it came to pass. Sabi po sa Awit 30 verse 5, sa buong magdama, luha may pumatak, pagsapit ng umaga, kapalit ay galak. Amen? Nasa Bible po yan. Kung hindi man nangyayari ito sa buhay natin, at least maniwala ka kasi nasa Bible ito. In other words, pagkagising mo sa umaga, you have to claim that galak. Bakit hindi mo siya naranasan? It is because hindi mo kiniklaim. Diba? Hindi natin kiniklaim yung galak na pangako ng Panginoon. So pagkatapos ng gabi, dumarating ang umaga. Pagkatapos ng Biyernes Santo, ay dumarating ang Pasko ng pagkabuhay. Sa mga nagtatrabaho sa opisina, Lunes hanggang Biyernes, pagdating ng Sabado, piyesta. Diba? Ganun tayo. Diba? So wala pa siguro kayong nababalitaan na dahil lamang sa silipon, ay nagwala na at nawala na ng pag-asa. O nagkasakit, diba? Nawala na siya ng pag-asa. So, ang krisis po ay katulad lamang ng karaniwang sipon, yung binanggit natin kanina. Hindi ito panghabang panahon. Mawawala ito sa takdang panahon. Ang sabi sa King James, it will come to pass. Matatapos din yun. So, isipin po natin na nasa pangangalaga tayo ng Diyos na nananatili. Yung Diyos natin, hindi po siya yung Diyos na pag gumawa ka ng mali, pag nabaptize ka na, tinanggap mo na siyang Panginoon na tagapagligtas at gumawa ka pa ng mali, hindi siya, kumupo na sa imo, hindi siya ganun. Tinanggap mo na akong Panginoon, tagapagligtas, araw ka pa kaya, hindi siya ganun. Sa madaling salita, kilalang kilala tayo ng Diyos, higit sa pagkakilala natin sa sarili natin. Amen? Mas kilala tayo ng Diyos kaysa sa pagkakilala natin sa sarili natin. Tayo po ay kinakailangang mapailalim sa isang Diyos na permanente. Siya po yung Diyos na mapagkakatiwalaan natin. Kapag nagbasa ka ng Bible, yung Bible na binasa mo, paniwalaan mo po yun. Magagamit mo po yun habang ikaw ay namumuhay saan ka man pumunta. Sabi nga sa Roma 8:35, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang sabi niya dito, sino? Hindi yung ano, hindi ganon. Pero, ang sinagot niya, hindi tao, kundi yung ano. Diba? Sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Nag-ano siya ng tao. Sino? Pero ang sagot niya, hindi sino kundi ano. Ang kaguluhan, sabi niya. Ang kapighatian ba? Hindi tao yun Diba? Ang pag-uusig ba? Ang pagkagutom ba? Ang kahirapan ba? Ang panganib ba? O kamatayan ba? Hindi tao. Sinagot ni Pablo. Ayon sa nasusulat, sabi niya, dahil po sa inyong buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay. Sabi niya, hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Kaya pala sinabi niya sino. Kasi alam ng Diyos na sa panahon natin ngayon, magkakaroon tayo ng kapighatian, ng pag-uusig, ng pagkagutom, ng kahirapan, panganib, diba? Sa naga pa lang, nakakalungkot. Pagkatapos mag-subside ng bagyo,
kita mo yung kalat ng basura. Na until now sa ibang lugar, ganun pa rin. And then, nag-message sa akin si Pastor Rick. Ano po yung palagay ninyo? Sabi niya sa akin. Kasi signal number 1 na po kayo dyan. Ang GC Philip po, pinag-cancel na yung worship service ngayon. Inisip ko, iba talaga yung nagagawa ng mga pangyayari sa buhay natin, yung mga crisis. Katulad niyan, siguro yung GC, yung Naga, na-trauma na sila sa nangyari sa Naga. Diba? Kaya, konting ulan lang, kinansel na nila. Which is siguro for better decision siguro nila yun. Nag-online na lang siguro sila. So, reply ko si Pastor Rick, sabi ko, you may refrain po for coming here. Sabi ko, baka po kasi nahirapan kayo. Thank you siya. Ganun po yun. Kinakailangan may tama tayong pananaw, no, na kasama ang Panginoong Diyos natin. So, pag dumadating po yung crisis, unang isipin natin, pansamantala lang yan. Parang bagyo, pagdaan ng bagyo, wala na. Mag-aayos na tayo. Diba? Pangalawa, manatili po tayo sa Diyos na totoo, permanente. Hindi po siya nagpapago. Siya makakapagbigay sa atin ng tamang tawag dito, yung tulong, yung ayuda. Yung pinakatamang ayuda pwede mong matanggap sa Panginoong Diyos kung tayo lamang ay maniniwala sa Kanya. Hindi ba niya kayang pag-uwi mo ng bahay at di ka nakatanggap ng ayuda, pag-uwi mo doon may sasalubong sa iyo, mas higit pa sa ayuda na binibigay ng gobyerno? Kaya ng Panginoon yun. I remember yung tiyuhin ko, nung malaman ko may uncle pala ako sa father side na pastor. Nagpapastor sa Mercedes. Pinuntahan ko kaagad. Umatend ako sa kanila. Gusto ko siyang yakapin. Hindi ko alam bakit. Kasi pastor eh. Tiyuhin ko pala yun. Nag-uusap kami after the service. Sinabi niya yung mga kalukuhan yun. Pero yung kabaitan ng Lord, sabi niya, alam mo, pamangkin, kung maniniwala ka sa hindi, wala kami pagkain, walang agahan. Pero kung may bumato, sabi niya, yung noon, di ba, pag yung pandesal, yung dyaryo, may pumatak talagang pandesal, sabi niya. Wala talaga silang pera nun. Ito yun. Yung buhay niya, kwininto niya noon. Sabi ko si Kapitan, ganyan. Hindi ko ayaw ko na pamarinig yan. Nagbago ka na yun. Pero binago ng Panginoon. And then, napunta sila sa yung hihintuan na, yung lalandingan papuntang Boracay. Ano lugar ngayon? Doon sila nag-mission, doon na rin siya namatay. Ganun lang. Namalagi siya sa Diyos na nananatili, sa permanenteng Diyos. Hindi siya sumuko. Ang daming problema ang kinaharap niya bilang pastor, pero hindi siya sumuko. Pangatlong matututunan natin sa mensahe natin ngayon, sabi po dito sa verse, pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala. Lahat ng pagpapala. Name it, God can give it. Bukal ng pagpapala. Ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at isang masaligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. In other words, pagdating po ng krisis, itinataas tayo ng Diyos mula sa krisis. Iaahon ka niya. Kasi sabi natin, pansamantala lang yan. Diba? Pansamantala lang yan. At meron tayong Diyos na able
na iahon tayo sa krisis. Ano ba yung problema mo ngayon? Diba? Sabi po sa awit 23 verse 3, pinapanumbalik niya ang aking kalakasan. He restores my soul. Tayong mga Christians, iba ang problema kinakaharap natin tuwing magkakaroon tayo ng krisis sa buhay natin. Matamlay, parang kulang, di ba ganon? It is because yung kaluluwa natin gutom. Kinakailangan mong kumain ng salita ng Diyos. Kaya tanggapin mo yun eh. Pag nag-isna ka ng isang tinapay at ang dati mong ini-isna 3, isa lang yung kinain mo, maya-maya gutom ka na. Physical lang yan. Pero pag spiritual, kakaiba talaga. Parang may hinahanap ng isang bagay na hindi mo malaman. Parang may gusto kang kainin na meron ka namang perang pambayad, pambili, pero hindi mo malaman kung ano yung pagkain na yun. Diba? Ganun po yun. Kinakailangan manatili tayo sa Diyos at itataas po niya tayo sa krisis sa oras ng mga problema po natin. Sabi po ng isang pastor, sabi niya, kapag pinag-uusapan ng art, hindi ko makakalimutan ang naging professor ko, sabi niya, sa Arts and Humanities. Bilang isang debotong Kristiyano, sabi niya, lagi niyang tinatapos ang aming lesson sa pamamagitan ng kanyang sharing tungkol sa Diyos. Kasi Christian yung professor niya. Nang panahong iyon, ay wala pa ako sa Panginoon, sabi ng pastor. Kaya iniisip ko na ang ginagawa niya ay pag-aaksela ng aming oras. Diba, ganon? Oh. Aksela ng oras. Minsan, sabi niya, pagkatapos ng aming lesson tungkol sa art restoration, tinanong niya, sino ang palagay ninyo ang greatest restoration artist of all time? Tanong niya yun. So walang sino mang sumagot sa amin, sabi niya. Siya mismo ang sumagot sa kanyang tanong. Ang sabi ng professor, ang Diyos ang greatest restoration artist of all time. Ang sabi niya, ang obra maestra ng Diyos ay ang tao. At nang ang tao ay madungisan dahil sa kasalanan, inirestore niya ito sa pamamagitan ng dugo ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Mark that. Malinis ka na. Malinis ka na, kapatid. Lagi natin isa-isip natin yon na sa tuwing dadaan po tayo ng mga problema sa buhay, na andyan po ang Diyos, i-restore niya tayo. Palagi yan. Hindi siya magkakamali. Minsan, ano-ano ginagawa nating solusyon sa problema natin. Inaabot na tayo ng 1 buwan, 1 taon, 2 taon, 5 taon. Bakit? Kasi hindi natin pinapakinggan ang kanyang boses. Kapag nakinig tayo sa boses niya, yung bulong ng Holy Spirit, yun lang po yung pinakasolusyon. Nahihirapan tayo sa pakikinig kasi lumalayo tayo sa Kanya. Dahil kay Jesus, ibinabalik tayo ng Diyos sa dati o original nating kondisyon bilang isang obra maestra. Dahil kay Jesus Christ, ibinabalik tayo ng Diyos sa ating dating paraiso, yung dating relasyon natin sa Kanya. Yung bang sabi ng Panginoon, kaunting tawag lang niya, sagot agad. Parang ATM, pag suksok mo ng labas agad yung pera. Ganun yan. Dahil kay Jesus, hindi makapapanaig sa atin ang krisis. Sino mang magpasyang sumunod kay Jesus ay mabubuhay sa ilalim ng kanyang biyaya. Oo, makakaranas pa rin tayo ng krisis